Hi everyone, magluluto po ako ngayon ng tinolang manok. So ito po ang aking mga ingredients. Ito po ay isang buong manok na native po siya, kaya malasa-malasa po ito, I'm sure, kasi native nga po. Tapos meron po akong fish sauce and garlic and pepper. Tapos meron po akong Himalaya pink salt. Tapos ang aking pong gulay dito ay simple lang. Meron po akong, ayan, ito yung sayote po ito. Sayote. Tapos, dalawang bulb ng garlic. Dalawang buong garlic po yan. Tapos, meron po akong onion na 2 piraso rin lang na medium size. Tapos, at yung ginger or luya. 2.5 inches po yan. Tapos, meron po akong yung once a month po na aking na-harvest sa aking paso, yung aking chili leaves na kung wala po ito, hindi po ito tinolang manok. So ito ang nagpapa-special, kaya tinolang manok dahil meron tayong chili leaves, ang pinaka-importante na ingredients dito. So ang una ko po gagawin, yung olive oil po, pinainit muna natin sa ating pan, tapos unahin ko po na gisahin ang ginger po muna. Kasi yan ang pinaka po natin, importante yung ma-infuse yung sabaw ng ginger o ng suya para health benefit, para po mas ma-warm yung system ng kakain. Okay, para po sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking mga anak na to preventive po ito sa mga flu and so maganda po siya. Tapos po isusunod po natin ang sibuyas at saka onion at ng garlic, ang bawang. Ganyan po ang aking ginagawa. Ayan, tinakpan ko na po sa a while lang po para maano kaagad, mag-infuse po kaagad ang ating olive oil ng itong 3 aromatic na gamit ko. So isusunod ko na po ang ating manok. Ganito po ako gumawa. Basta ang pinaka sa akin ang importante, dahil iba-iba po ang way ng pagluluto at yung mga ingredients ng talagang Pinoy. Pero ito po sa akin, basta po may chili na dahon, ibig sabihin perfect po yan para sa ating tinolang manok. At yung iba pang mga ingredients na nagpapasarap. So simple lang po talaga siya. Ayan, tayo na po ang humusga. Yung mga magagaling magluto dyan ng Filipino food. Kaya na po, ginigisa ko lang, tatakpan ko lang siya ng, ayaw ko po sa manok, pag nagsasabaw po ako, ayaw ko ng malambot, kung wala yung kanyang meat, yung kanyang minsan sobrang lambot ko, ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po yung impact pa rin, nandoon pa rin yung kanyang juiciness kahit sabaw, sinabawan po, kahit hindi siya pang prito. So ang ginagawa ko po siya, hindi ko po talaga siya niluluto ng matagal. So ayan na po, ang ginagawa ko, ayan, inano ko lang po siya ng konti, mga 80% po yung luto. Tapos inaahon ko po ang isiset aside ko ang yung karne para hindi po siya lumambot, para po siya yung kinagat mo siya, ma-juicy pa rin po siya. Sa akin lang po yan ang way po ng pagluluto ko. Nasa inyo rin po kung paano nyo ang paraan magluto. Kasi ako po ay natutunan ko po ang pagluluto ng manok kasi Chinese food na hindi po yung nakita niyo po yung akong ginawa na video dati na Hainanese chicken rice. Talagang yung ano nila, the way na magluto po sila ay hindi po over manok. Means hindi malambot ang manok. Yung pag
kinagat mo siya, pag kinain mo siya, yung juiciness niya po nandyan at napakasarap na malasa. So ayan, lalagyan ko na po siya ng tubig. Yung nandyan lang po na ituloy-tuloy ko lang siyang ipapakuluan yung aking Adidas at saka yung mga buto-buto po, yung ribs po, di ba, yung back ribs, tapos yung kanyang egg, yan po ang magbibigay ng concentrated na stock ng ating sabaw. So kahit yan ay kailangan yan po, ito po, yan ang yung back rib po niya. Yan po ang magpapadagdag po ng lasa ng aking tinolang manok. So yan lang po, kahit maano po yan, kahit ma-overcook yan, okay lang, kasi hindi naman yan siya kakainin. After na, ano lang po talaga, yung katas lang niya ang gusto talagang ma-extract dyan, ma-infuse sa sabaw. So after nyan mamaya, yung itatapon ko lang po yan kasi mawawala ng lasa. So ang kakainin lang talaga, yung pinaka-importante yung kaninang sinet aside ko na po. Tapos meron po tayong chicken cube, isang chicken cube po yung gamit ko. Tapos pakukulan po natin, pakukulan ko po siya muna para mas malasa yung sabaw. So ayan, yan po ang ating yung sabaw niya, mas ano na, mas malasa na talaga. Tapos ayan na, nilagay ko lang po yung aking sayote. Tapos ilalagay ko na ulit yung meat na yung manok kanina na set aside ko. Minsan po kasi mamimiss po talaga natin ang ating pagkain, yung ating traditional na mga pagkain. So ako po dito sa Singapore, mahirap pong maghanap ng sili na yung dahon. Mahirap po. Minsan meron sa isang place na pag mag-train po, pag nag-taxi, siguro mga 15 to 20 minutes po ang biyahe. Pag nag-train, malayo din po siya. Yun ang place na kung saan may mga Filipino foods, mga Filipino na gulay. Doon po may mga Filipino shops. So ayan na po, tatakpan natin ulit. Ayan, check lang po natin kung, kasi kumulo lang po siya, a while lang po siya, hindi po siya patatagali, isang beses kapulo na po. Tapos dito na po, ayan, ilalagay ko na ngayon ang ating sili, dahon ng sili. Kaya po ganyan ang itsura niya, kasi po na frozen po siya. Kailangan ko lang i-harvest yung dahon ng sili para po hindi siya magkandalagas, kasi pag matagal nagiging yellow siya kasi nasa paso lang po talaga. So ayan, once a month po nakaka-harvest ako ng aking siling dahon ng sili. Kaya ako nakakaluto, once a month din po ako nakakaluto ng tinolang manok. Ito po ang original na tinolang manok, yung may dahon ng sili. Pag walang dahon ng sili, hindi siya tinolang manok para sa akin. So pag namimiss ko siya once a month, kailangan mag-harvest na naman ako ng aking leaves ng chili. Tapos huhugasan ko po siya muna, tapos ilalagay ko siya sa freezer. Doon po hindi po siya masisira. So ayan po, yan na, lalagyan lang natin siya ng mga seasoning po niya, konting-konting patis.
mas malasa po siya pag may patis. Yan po ang aking paraan sa pagluluto. Bebe Abang, I'm going to prepare the food so, now. nasa po ang ayan. Ang aking sili, talaga pong ano siya, kahit hindi po siya fresh, kahit frozen po siya, yung lasa ng sabaw ay talaga din pong tinulang manok. Kasi yung nalalasahan po ang dahon ng sili, yung chili leaves. Ayan po, lalagyan ko lang siya ng konting Himalayan salt. Pink Himalayan salt po ang gamit ko palagi kasi healthy po siyang alternatibo ng sea salt. Ito po ay pure, hindi po siya, wala siyang mga chemicals. Minsan po kasi ang sea salt kasi tapos yung polluted yung yung ginamit na yung tubig dagat. So pero kung kahit ano pong meron, pwede basta maayos po ang lasa ng ating niluluto. Ayan. Ahonin na po natin. Yung mga magagaling po magluto dyan, na kung hindi po ito ang way ninyo, sana po, ayan, tingnan nyo po, ito na ang aking tinulang manok. Ayan po, ayan o, green po yung sabaw, pati yung skin ng aking native chicken po, ayan o, sarap. So, ito po ang aking paraan kung paano gumawa ng tinulang manok. Maraming salamat po. God bless po everyone. At sa susunod po ulit.